Good morning, ma'am. I'm going to discuss the midterm coverage of CLG 5 evidence. So, what need not to be proved? So, amo na yung mga matters na di na kailangan pa ng evidence kay tungod ang court is di-accept na niya nila. So, judicial notice. Judicial notice amo na mga facts na ang court is ibaw na yon sila daan o gi-accept na nila o immediately or gi-accept na nila as true na di na nila kailangan pa ng proof or evidence sa about yun na fact. So, yun na fact is ibaw na sa daan or known yan sila ng judge kay tungod common yun siya official o written in law, that's why they accept it immediately. Yan na fact. So, based yan siya sa rule or sa maxim na what is known not to be proved. So based yan sila sa rule na what is known not to be proved. Iba na sila nakuan na fact or yung certain facts, that's why di na kailangan mag-ask pa sila ng proof or ng evidence about that certain fact. So example is, ang court din na kailangan nila ng proof na isa ka tuig is na kuan ang isa ka tuig is na kailangan nila ng proof na ang isa ka tuig is may 12 months nan 60 kuan nan 60 minutes 1 hour yon siya yaw na mga next is purpose of judicial notice. So ang purpose of ng judicial notice is para maka-save ng time, ng effort o ng money kay it is more practical yan sa og convenient. So para di na ba ta magkas-kas pa nan kuanan, di na mag-aksaya pa nan oras og nan effort og nan kuan kwarta para sa pagkuan yun na evidence kay hibaw na sila amyon di na kailangan ng kuan, di na kailangan i-prove pa amyon maka-save sila ng kuan, maka-save sila ng time, manila effort og ng kwarta. Mas practical yon og mas convenient. So, when judicial notice is mandatory, so ang court must accept it. So, amo na mga facts na ang kita is hibaw kita yaon kay tungod hibaw kita yaon og official. So, ang judge is legally bound yan siya na i-recognize yan na fact o di na kailangan ng evidence about sa yaon na fact. So, doon kay na kay para di na kita magkas pa ng kuan, di na kita mag-aksaya pa ng oras, ng effort o ng kwarta para i-prove yaon na fact. Kay kita is ibaw na kita nan yaon og i-presume na nato yun sa na ibaw kita yaon na fact. That's why an court is automatically i-recognize yun nila na fact. So, existence of countries, so an court is automatically recognize na niya na facts. So, yung existence ng kuan, ng countries, and history ng political, and forms ng government, o gan ato nationality, ang symbol sa nationality, yun. O yun, measure of time na di na kailangan pa mag-aspaan ko ang judge ng evidence about yun sa yun, measure of time na ang isa ka oras, yung 60 minutes, hindi na kailangan niya magkuan pa ng evidence kung or ng evidence kung sakto gid ba yun kay kita hibaw na sige kita na niyaon. So, og ang court sa di na kailangan ng proof na di na niya kinahanglan ng proof na ang Pilipinas is there are 3 branches ng government which is an executive, and legislative, or judiciary. So, when judicial notice is discretionary, so ang court may accept it. So, inina facts is generally known na siya but not always certain. So, it means ang tanang tao sibaw yon siya og gituhan niya na fact but dili siya 100% guaranteed or officially na proven or approved. So, ang judge is mag-decide siya kung whether i-accept niya yung na fact or mag-ask pa siya ng proof about yun or mag-ask pa siya ng evidence. So, an evidence is mag-require pa siya or they still require kuan evidence kung dili pa siya fully convinced ba taw. So, on court, mag-accept sila ng facts that are public knowledge. So, ang public knowledge amo na mga facts na kita is ibaw kita ng mga tao
o gituuhan nato yan ako na facts well known mga facts na well known na sa ato, well known, obvious o kuan accepted by the public. That's why ang judge is i-accept na niya right away yun na fact. So the matter must be common and general knowledge. So fact ko no kinahanglan ordinary na hibaw kita o kuan sab gi-accept nato gi-accept nato sa society. Example is na kuan na an example yon is ang Pilipinas is composed of three main island. Yon ang Luzon, Visayas, Mindanao. Yon kay hibaw na sa kita yon og labi na sa hibaw na yaon na ko yaon na fact is hibaw sa kita yaon sa ato society. That's why ang court di na niya kailangan pa ng proof. So, and also it must not be doubtful o uncertain. So, ang fact ko no is di dapat siya ko undoubtful, di dapat siya doubtful or debatable. Dapat kita tanan is mag-agree na true yun siya og obvious na tinuod siya. So, capable of unquestionable demonstration. So, amo ni mga facts na i-prove nan science o nan mathematics. So, example is na ang water is mag-boil siya 100 degrees Celsius, na ang DNA kay gamiton sa pag-test o pag-test sa pag-identify ng isa ka tao. Doon. Next is ought to be known by judges. So, amo ni mga facts na hibaw ang judge kay tungod iya ang trabaho. Example is ang judges hibaw sila ng mga court deadlines, hibaw sila kung kano sa notice is sent or kano sa sent ang notices basta about sa ila trabaho. Next is admission. So an admission amo ni ang mga statement na gilaw ng isa ka party na against sa iya interest. Example is kung mulaong sa na mo amin sa na yaon siya sa kuan, yaon lagi siya sa crime scene or sa ito na panghitabo. Next is admission. So an admission is isa yan siya ka statement of fact na gilaw ng isa ka tao na against sa ila interest o wala yun siya ga acknowledge ng guilt and liability. So o wala sabihang kuan na tungod gilang yan nimo is guilty na kao. So it just a statement of fact na gilaong nimo. Example is mulang ko na yaon biskan against sa imong interest pero gilaong nimo na yaon ka lagi ngadto sa kuan sa crime scene or yaon ko ngadto wala hitabo ito na krimen. So wala ang kau ga-admit nan guilt o wala nimo gi-admit ang guilt, only fact daan imo gilaong. Next is confession. Ang confession is kung ang accused is clearly na gilaong niya or gi-admit niya na gi-commit niya ang kuan isa ka crime. Example is gi-admit niya na kuan na gi-commit ito na crime na siyaan ga saksak ibalito sa tao. So amo yan ang confession. Kuan, it is a direct acknowledgement of guilt. So next is judicial confession. So ang judicial confession, amo ni ang confession na gihimo during or statement made in court or in legal pleadings na ang isa ka tao is gi-accept niya ang mga certain fact as true. So once na mahimo yaon dili yan sa ma-denied. Example is kung ang accused is gi-admit niya na siyaan ga sign ito na contract, so di na kinahanglan i-prove pa ito kay ato sa niya mismo sa court gilaong or or during the trial. Next is res inter alios acta rule. So it means things done between strangers should not harm others. So mahitabo ini kun yaoy deal or act or mistake na gihimunan duha ka tao is dili siya magamit against sa isa ka tao na dili involved. So kung
dili apektuhan or dili makuanan isa ka tao sa aksyon nan iban kung labi na dili siya involved dito na panghitabuan. So ang general rule niya is ang isa ka tao is dili siya ma-harm or mawadanan niya rights kay tungod sa mga gipanglaong or mali na gihimo or wala gihimo nan iba na tao. Og may exemptions. First is an admission by co-partner or agent. So kung an imo business partner or an imo co-partner is maiya kibali gihimo or act or declaration or mga wala mahimo or mga mali na yahimo while wala new partnership or new agency is valid or ongoing kibali is magamit siya as proof or evidence against sa imo. So next is an admission by conspirator. So kung ang isa ka tao is party siya ng paghimo or plano sa pag-commit ng isa ka krimen or mga illegal activities. So kung may iya kibali gihimo or gilaw nga about sa ila illegal na plan sa pag-commit kibali ng crime while ito na illegal plan kibali is still ongoing is magamit siya as evidence or magamit ng court against sa isa ka tao or sa group na involved sa ganito na involved nga to na plan or ito na group sa pag-commit ng isa ka crime. So dapat yaoy proof na an iyo conspiracy is exist gayud. So kung ang conspirator is admit siya during sa ila conspiracy ito is makaapekto sa iya ko conspirators or sa iya mga kaiba mga gaplano sa pag-commit ito na crime or mga illegal. So next is admission by previous. So kung ang isa ka tao is derive siya ng property or palit kibali siya ng property from another or sa lain na kibali sa lain na tao, itong act or declaration or mga wala gihimo nan iton karaan kibal na tagiya is magamit siya as evidence sa bagong na tagiya or magamit sa evidence sa bagong na tagiya. Example is kung iton lang itong example na ni ma'am na kung an one kibali is yagpalit siya nan lupa. So itong lupa sa isa ka sa another. So example kibali is example ni mami agina kibali si Diaz is nagpalit siya ng lupa nga tukan likay-likay. So si likay-likay na karaan ako na owner is iya kasabutan ngadto sa silingan na kay minlapas bayaan example is si likay-likay is amoy ang tag-iyanan lupa. So anya silingan na si Diaz is igpasukod sila ng lupa og hibaw-an niya na ang lupa ba ni Diaz is abot pa ngadto sa CR dapit nila ni likay-likay. So amoy may kato sila sa barangay or sa attorney sab kay ikuan silang kasulatan na ang lupa lagi ni Diaz is kutob pa ngadto sa dapit sa CR nila ni likay-likay. So kuman kay gapalit sa si Napal nan lupa og ito nan lupa is kalikay-likay. So kay wara sa kahibaw si Napal na may kasabutan ngidto. So itong gihawidan ni Diaz na kibari na document or napapil na kasulatan nila ni likay-likay sa una is magamit ito niya na evidence against sa bag-o na owner. So previous amo yung mga tao na connected sa ownership property or ownership of property. So predecessor in interest amo ni ang tao na ga-own ang property before sa imo. So amo ni ang kibali ang pinaka-own na tag-iya. Next is successor in interest amo ni ang tao na ga-own ang property kuman. So amo kibali ni siya ang tao na gatag-iya sa property kuman or amo ni ang bago na tag-iya. So para mas masabtan, so kung ang property ng lain na tao o ng previous owner, para mas masabtan kung nakapat ka ng lupa or ng property sa lain na tao, yun kibali karaan na tagya, itong iya mga gipang laong,
mga gipanglawon or gipang declare or mga may lamang kasulatan is magamit siya as evidence against sa imo or against sa kung may kibali maila ka lalisanan about sa lupa. Pareho na akong example kay na kay wasi sa kaybaw, so iton silingan kibali is amo ipakita niya na evidence na maila kasulatan na how ini na kutubay nga to sa may CR niya lupa. So wasi sa kaybaw iton wa sa kaybawan bago na tagya amo yaw na ito na evidence is pwede pakita siya og magamit dito sa court. So next is implied admission. So amo yung mga situation wherein isa ka tao is wala siya mo storya or an iya silence or an iya action is magamit as evidence against sa iya kay iton iya wala pag story or iton iya silence or iya action is nag-imply na min agree siya or min ihitabo iton mga gipang laong siya or mga gipang accuse sa iya. So first is admission by silence. Amoy ni first is admission by silence. So amo ni isa kun an isa ka tawo nagi-akusahan but they used to stay silent o wa nila gi-deny or wa nila gi-defend nila kaugalingon, it may considered an admission by silence kay kung ikaw mismo na pangutanon ka or akusahan ka kung ikaw bang gahimo na nini or yaon ba ka sa kibali sa krimen tapos wala ka mo storya, it implied na an imo pagpuyo is yag ko ana yaon ka gayud og ikaw ang gahimo na niyaon. Kay kung kita akusahan, syempre mo deny sa kita or i-defend sa nato kagalingon kay ibaw kita sa ato kagalingon na ibaw kita sa ato kagalingon na dili tinuod. Pero naman iton kung isa ka tao pangutanon og magpuyo da or dili sila kibali mo storya, an ila silence kibali is ga-imply na yag-admit sila sa isa ka butang na gihimo or gilaong sa ila. Next is flight. So amo ini kun an isa ka tao beta mo takas or mo tago sa mga pulis or sa mga otoridad na gahanap sa ila kay kun an inosente na tao di sagad sila mo tago kung hibaw sila na inosente sila mo atubang sagad sila og ila kuan na dili sila gahimo na niya kuan nila ang mga gipang-akusa sa ila is dili tinuod i-deny niya. Pero kung ikaw na mo tago ka or mo takas ka ga-imply na makuan pero ikaw na mintakas ka or mintago ka yag kuan na ikaw gid ang gahimo yaon. Kaya dapat sa di ka mo takas. So next is offer of compromise. So amo ni kun isa ka tawo balitaw, nagabalik example is may duha ka may next is offer of compromise. So amo ni kun an isa ka tawo bitaw mo offer sila ng compromise or i-try niya na isettle an isa ka incident kay bali. Iton iya pag settle or pag compromise is mapakita or makita na sila gid ang gahimo na isa ka butang biskan pawa nila gilaong. For example is may aksidente si Dave og si Dave og si Lebron. So si Dave is mula na kansa na baydanda ka na ako yon nya guba kay bali sa motor ni kuan lagi ni Lebron. So biskan pawa gilaong ni Dave na siya nya kabangga pero iton iya pag try to settle or iya pag compromise balitaw pag kuan kan Lebron is pakita na siya ang gahimo na niya ito biskan pa wa niya gilaong gid mismo o wa niya kibali gi vocalize or gilaong gid mismo kan wagid niya gilaong mismo na siya ang anya kabangga iya lamang gi compromise or gi try to settle an kuan ito na incident or gibayda niya. Next is confession. Confession is direct acknowledgement of guilt. So kung ang accused is gi-admit niya na siya ang gakumit niya na crime. So judicial confession, and judicial confession is a confession made inside or made in court or during the trial while the case is being heard by the judge. And extrajudicial confession, so kung ang judicial confession is made inside the court or during the trial, an extrajudicial confession is confession made outside the court, usually to the police or investigators. Corpus delicti, so an corpus delicti means proof that the crime actually happened or it refers sa body of the crime or the actual commission of the crime. Proof that a crime was really committed. So amo niyan proof or mga evidence na ang crime is yahitabo gayud. So example is kung isa ka tao is confess na may hitabo na murder, ang police must still show evidence such as yung ang patay na lawas, ang medical report o other evidence na magkuha na occur gayud na krimen. So requirements for extrajudicial confession during custodial investigation. So kung an confession is made while a person is arrested or being investigated,
ang law is gi-require niya na ang confession must be in writing o dapat gisaynan na gi-sign na ya presence ng lawyer or ng counsel. So kung waray lawyer, an valid waiver must made and it must be done in the presence of kuan parent and spouse and mayor, judge, priest or other na authorized na person. So ini na rule is ginaprotektahan ang accused sa force, threats or intimidation. Ginaprotektahan sila kay basin gamitan sila ng force or hadlokon sila or intimidate sila kay para dila mo maglaong kibal or mag-confess labi sa kabutang na dili kay tinuod. Interlocking confession. So interlocking confession may tabo ni sa kunan there is a several accused person confess separately but their statements match each other in important details. So example is yaoy upat kibalik ka accused si Napal, si Likay-Likay, si DS ug si Mega. So confess sila separately ug biton ilagi confess na mga statement kibali is nag-interlock siya or itong statement na gipanglaong nila is pareha, sila upat is pareha or nila statement is interlock. Kaya tungkol nila confession is pareha, it shows that their statements are likely true. Kaya pareha sila so ginapasabot na nilagi ko ang statement is tinuod. Object evidence. So object evidence is referring sa physical object that the court can examine using the senses. So ang judge is makita niya, ma-hear, ma-touch, ma-smell, or sometimes taste the object to understand the evidence. So ini na senses are called VATGO. VATGO. So V is for visual or makita, A for auditory or mabatian, T is tactile or mahawidan, G is gustatory or taste, and O for olfactory, smell or masimutan. So example is kung ang gun na gamit sa robbery na case or robbery is gi-present nga to sa court, ang judge is makita niya og ma-examine nito niya na object or na evidence. So an itong gun is it becomes object evidence. So other names of object evidence is RDAP or RDAP. So object evidence can also be called, first is real evidence. So the real object involved in the crime. So amo ni ang mga object na involved sa crime. Example is an kutsilyo na gigamit sa pagbalidos magamiyon, real evidence. So next is demonstrative evidence. So amo yung objects that used to explain something. So example is an diagram of the crime scene. Autoptic preference. So kung ang court is personally gi-examine niya ito na object. Physical evidence. So any material object related ngadto sa crime na ihitabo may physical evidence. So requisites for object evidence to be accepted in court. So for object evidence to be accepted, four things must happen. So first is it must be relevant. So dapat ito na object is related nga to sa case, kaya ini sa kung ano mo kibali i-present or na evidence or na object nga to sa court is dili sa relate or layo na kabali sa case or sa crime na hitabo. Dapat it must be related sa case. Next is it must be competent. So an evidence must be legally allowed in court. Dapat an object is i-obtain legally. So next is it must be authenticated. So an witness is dapat ma-confirm niya kung ito na object is parehagad ba ngadto sa involved ngadto sa crime, kung amo bagad yon na object ang iyakita or amo gaban na object ang involved ngadto sa crime na ihitabo. It must be formally offered. So an lawyer must officially present the object to the court as evidence. Dapat kinahanglan or dapat ang lawyer is officially niya gi-present ito na object as evidence. So authentication of object. So to prove that the object is real evidence, so ito lang ko na kinahanglan ang witness is na be able to identify the object or makuan niya kung ito na object is amugad ba ito ang gigamit ngadto sa crime or amugad ba involved ito na object. The witness must have personal knowledge about it. So dapat ibawaan witness or personal knowledge about ngadto sa object. So categories of object evidence. So object evidence is divided into three types. First is an unique object. So these objects already have unique marks. So amo ni ang mga object na yabataw unique marks. Example is yung mga
mga firearm, di ba yung mga serial number, yon mga serial number or yon sakyanan may plate number, amo yon ang unique evidence. Unique siya kay ang serial number ng kuan, serial number ng mga firearm is lahi-lahi. Next is objects made unique. So this object did not originally have mark, pero ang isa ka tao is gibutang ang bata nila na palatandaan. For example is ang iya kibali sundang is kibali si John iya pangalan niya, sundang is gibutang ang bata niya sa awidan na yun palatandaan gibutang niya na J, ama yun object made unique. So wari iba to kuan original mark, pero ang kibalan niya sa matagya is gibutang niya na identifying marks na kuan na palatandaan na iya yun kuan iya ito sundang. Next is non-unique objects. So amo yung mga objects that cannot be easily identified because they have no mark. So amo yung mga objects na dili siya dali ma-identify kung sino ang tagya kay wari yung marks. Example is amo yung mga blood drops, mga drugs, yung mga fibers, oils. Amo yun ang tawag na non-unique objects wari iya palatandaan or wari iya marks na para ma-identify kung kasino ba yaon. Chain of custody. So amo ni ang pag-show na ang mga tao nagahandle na ito na evidence from the crime scene. Next is chain of custody. So this means showing every person who handled the evidence from the crime scene until the court. Dapat yaoy kung mag-handle ng evidence is dapat yaoy chain of custody. Dapat kung sino man ito mag-mark, dapat yaoy sila tawag yung logbook pa yun na ikuan kung sino baga kung kasino nimo gihatag ito na evidence, dapat ibutan nila may pangan o kung sino man yung pasahan kay para makuanan niya chain of custody. Documentary evidence. So documentary evidence is it refers to written or recorded materials na gigamit as proof nato sa court. This includes yung mga writings, mga recordings, mga photographs, mga picture, mga video, mga symbols or mga numbers. Example is mga kontrata, mga resibo, mga text messages, mga CCTV footage, mga X-ray films, o mga ito lang mga picture. So these are presented to prove what is written or shown in the document. So classes of documents. So documents are divided into public and private documents. So public documents is aman yung documents na gi-issue or recorded by government or authorities. Example is mga official government records, mga birth certificate, mga police report, mga court records, o mga ginotarize bata ng mga or yung ginotaryuhan balita. Next is public records, private documents, so mga marriage certificate, treaties between the countries. And private documents, so mga documents na made by a private person without a notary. Yun mga document na gihimunan na private person na wala ba ito ginotaryuhan, kay kung manotaryuhan sa yun siya is natawag na siya na public document. So example is yung mga handwritten letter. For example is magkibala ko or magsuot kibala ko ng letter, ang tawag yun is private document. Yung mga diary nimo, example mga diary nimo, yung mga unsigned na contract, yun ang mga example na private document. So requisite for documentary evidence. So para ang document is ma-accept, dapat relevant siya, dapat lang kain na dapat related siya sa case o authenticated, dapat i-prove prove na genuine yun siya o identified and marked, so ma-label siya as evidence o formally offered and dapat officially na gipresent ka to sa court. Ancient document rule. So, ang private document is di na need ng authentication kung more than 30 years old na siya o it is found where it should normally be kept. So, di na nimo pag hinalaan ba to na kung di nimo paghilaan kung genuine ka dyan siya na document kay kung ano siya more than 30 years or ancient na siya na document, amo yun ang ancient document rule. So, comparison of handwriting. So, unjudged or unwitnessed is i-compare niya an genuine or unknown document para may bawaan kung parehagad. Testimonial evidence. So, amo yung evidence that comes from the statements of witness in court. So, amo yung ang statement na isa ka witness o gilang nila sa court kung nilalakitan o nilabatian or experience about the case or ilaya hibawan about sa case or sa crime na hitabo. Witness. So, ang witness is
ning tao na maghatag ng information or testimony sa court na about sa crime na ihitabo. Qualifications of a witness. So an isa ka tao is mahimo na witness kung they can perceive or use their senses. So kung ila knowledge or ibaw sila kung unay ila man ya batian or about sa crime or ila knowledge. They can communicate their perception to others. So dapat kung nila man ila kitan or sa ila sense kung ano man ibawan is ibaw sila mag-communicate sa iban or ibaw sila mag-explain or ilaong kung ano man ila experience. Deaf and mute as witness. So an deaf and mute na tao is pwede kapon siya mahimo na witness kung makasabot sila or makakuan sila or makatestify sila kung about sa mga yahitabo. And mental retarded as witness. So ang mga person with mental disability is pwede kapon sila makatestify mahimo na witness kung masabtan nila kung ano ila kitan or ma-explain nila sa iban about sa crime na ila yakitan. Religious belief, political belief, or criminal record. So ang isa ka tao is dili siya ma-disqualified as witness kay tungod lamang siya religion or siya political belief. Naman kita tanan is pwede kita ma-witness as long as ibaw kita kung ano ya kita or ito experience kung kita man ang mismo kita ganan itong crime. So test to determine insanity. So yung duha ka test na gamiton para pag-determine kung ang isa ka tao is insane. So first is test of cognition. So ini na test is i-check kung isa ka tao is makasabot or masabtan ba nila kung unay ila masabtan or mahibaw ba sila kung unay ila mga or unay ila gihimo. Next is test of volition. So ini na test is i-check kung an isa ka tao is yawi ba to control over sa iya action. So kung an isa ka tao is dili siya maka-control sa iya unay man iya gusto himuon is tungod sa iya kuan mental illness. So, it may be insanity. So, testimonial knowledge. So, an witness can only testify about sa mga butang kung uno dahil ibaw dapat nila dugang-dugangan man. Dapat kung uno dahil mo ibawan about nga to sa krimen na hitabo, amo dagay mo ipanglawong. So, 9 types of witness. Yaoy, bias witness. So, ang bias witness is kung ano sa katao balita yaoy mo maglaong kibalisan ng isa ka statement pero mo pabor siya sa isa ka side kay tungod example kay tungod parente sila or because sa interest. So next is competent witness. So ining competent witness is ang tao na legal ability na makatestify na maka-perceive sila na ano mga panghitabo or ma-explain niya na clearly. So ginatawag na competent witness. So dishonest witness. So ang dishonest witness is ni witness na inaaboy ba nila na maglaong ng sakto or sa kuan pa lamang sa from the word itself parang dishonest. Ni mga witness na yun di sila mulutugan ng tinuod yung magbakak-bakak sila. Instrumental witness. So instrumental witness is ni mga tao na instrumental witness. So instrumental witness is ni tao na maka-witness sa pag-sign and will or sila mag-witnesses na mag-sign sa will. Maka-confirm sila kung ang will is properly signed o properly executed. So, fifth is ang credible witness. So, ang credible witness is witness yan na ang ila testimony is believable o trustworthy. Amo niya mga witness na tuuhan gid sila kay kung gani credible na o masaligan sila na kung na maghatag ng statement kay may ibaw na daan kita na saktuan ilang mga gipanglawon kay credible witness.